What is up sa inyo mga kuys? Yan. So, bali papunta tayo ng ano ngayon, ng Krame. So, may gusto lang akong i-share sa inyo mga kuys na sana makatulong ulit tong sasabihin ko sa inyo or ikikwento ko. Regarding naman ito mga kuys sa mga sa mga kagaya kong kumukuha ng repo. Yan, sa mga dealer. Kahit sa dealer mga kuys, basta repo. Yan, katulad nito, si Ampon, nakuha natin siya ng second hand sa isang dealer. Natapos na namin siyang bayaran nang inabot na ng almost 2 years. So itong ikikwento ko mga kuys, sana hindi nyo na din pagdaanan kasi medyo hassle tulad ngayon. Nag-half day pa ako sa trabaho para lang asikasuhin to dahil kailangan yung appearance natin. So papunta tayo ngayon sa Krame para sa asikasuhin yung change of ownership nitong motor natin, si Ampon. Ang nangyari kasi dyan mga kuys, alam naman natin mga kuys na kapag kukuha tayo ng second hand na motor, nandoon na yung yung parang kasama na doon yung fee para sa change of ownership. Ang siste kasi mga kuys, nung kinuha natin tong motor na to, meron na tayong binayar na 3,500 para sa change of ownership. Ang problema kasi mga kuys, hindi tayo nasabihan na pwede na pala nating lakarin na habang binabayaran natin tong motor na to, pwede na pala nating lakarin yung change of ownership. Hindi tayo nasabihan regarding doon mga kuys. Kaya nagulat na lang kami nung kinuha na namin yung original ORCR nito, hindi pa nakatransfer sa pangalan namin. So dapat pala mga kuys, habang binabayaran natin to or ongoing yung payment natin dito, pwede na pala nating ipa-proceed yung change of ownership nito mga kuys. Ang sabi dun sa dealer na pinagkunan namin nito mga kuys is at least 2 months na binabayaran natin to, pwede na daw natin i-apply yung change of ownership. So bago lang din kasi sa akin to mga kuys, kaya gusto ko lang din i-share sa inyo, malay nyo may experience nyo rin yung gantong senaryo. Kaya ito ngayon mga kuys, papunta tayo sa Krame ngayon para ayusin yung change of ownership nito. Kasi nung nag-request kami na refund na lang sana at ako na yung mag-aayos, ang magiging problema naman mga kuys is yung 3,500, hindi natin makukuha ng buo yun. Bali parang nasa 1,000 plus lang yung maibabalik nila. So ang nangyari, nag-decide na lang kami na i-push na lang. Ayun nga lang, ang problema, medyo hassle na katulad ganito, kailangan natin mag-lead sa trabaho para lang asikasuhin tong gantong bagay. Kaya ayun, naisipan ko na lang ding ikwento sa inyo mga kuys, baka sakaling may experience nyo din. So ganun na lang ang gawin nyo mga kuys, kung sakaling meron kayong kinuwang motor na hulugan, i-confirm nyo na lang din agad sa dealer na pinagkunan nyo kung kailan nyo pwedeng i-process yung transfer of ownership para hindi rin kayo mamroblema or malate katulad ko. Tapos na almost 2 years kinuha namin tong motor na to, natapos na namin bayaran pero hanggang ngayon hindi pa rin napaprocess yung transfer of ownership, na ganun pala yung magiging proseso. Sa pag-process naman ito mga kuys, hindi rin naman na kayo mahihirapan kasi kasama nyo yung liaison ng mga dealer kung saan nyo man kinuha yung motor ninyo. So sasamahan nyo lang siya, ang kailangan lang talaga is appearance ninyo para ma-process yung transfer of ownership ng mga motor natin. So yun lang naman mga kuys, yun lang naman yung gusto kong sabihin sa inyo at sana nakatulong tong video natin. So ride safe always mga kuys. Yeah.